And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Magandang tanghali po sa inyo lahat, and once again we are back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch, and once again this is the Tuesday, the first episode for this week ng ating pong programang The Baptist Lunch. And of course, nandiyan pa rin tayo sa topic natin ng ministry and family, kaya tune in lahat po ng ating sumusubaybay sa ating programa, North, South, East, and West Corner. Blessed noontime to all of you, and of course to our viewers nationwide and worldwide. Happy viewing and keep learning as we keep on growing, brethren. Napakaganda po na ito, and shout out to all the wives and mothers out there. Shout out po sa inyo lahat. I believe that this will be a great blessing for you, and samantalahin niyo po ang pagkakataon na ito dahil sabi ko nga ay hindi natin alam palagi kung anong kakaharapin natin, kaya this will serve as our guide. This will serve as our protection. Lahat ay binibigay sa atin ng Panginoon through our programs. Tangkilikin natin ang buo ito. Let's accept the truth and receive it spiritually and intellectually, mga kapatid. Kaya once again, magandang tanghali po sa inyo lahat. Shout out to all the wives habang kayo nanonood. And to the mothers, again, sabi ko nga kanina, ay panoorin po ninyo. Take time to watch. At i-click nyo lang naman yung link na sinend natin sa ating po Church GC, and I believe the area leaders have already sent the links to your area GCs. Yeah, South Border family, shout out sa inyo lahat dyan. South Border mother, shout out po sa inyo lahat dyan. And I believe that this will be a great blessing po para po sa bawat isa po sa inyo. Kaya i-click nyo lang yung link habang kahit kayo may ginagawa, kumakain, or ano man ang ginagawa nyo ngayon, you can listen as you watch. And also, ay shout out sa lahat ng mga young people dyan. Kahit hindi pa kayo nanay, hindi pa kayo asawa, ay advance na ito para sa inyo. Alright? And just also shout out to my wife, Ma'am Yang, hello babe, at of course, to all the mothers and South Border family. With me are my co-hosts, with our, once again, the last time na magiging guest natin dahil uuwi na sila bukas eh. Walang iba kundi si Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, and Sir Daniel. Magandang tanghali po sa inyo. Bati mo na kayo, Ma'am Marinelli. Good afternoon sa inyong lahat, at narito na naman ang inyong paboritong kasalon ng inyong pananghalian, ang The Baptist Lunch. Huwag po kayong aalis dyan, abangan nyo dahil very interesting ang aming pag-uusapan ngayon tungkol sa mga asawa dun sa lugar ni Sir Daniel, diba? So, dyan lang kayo. And good afternoon din sa lahat ng mga nanonood sa West Bank family. Hello sa inyo. At sa aking mahal na asawa na nanonood sa Camp Aguinaldo, Hayan. And kay JJ at kay Jeremiah. Good afternoon sa inyong lahat. Hello. Good afternoon, everybody. Once again, nandito ang The Baptist Lunch ng Mother's episode. At ito ang aming kaligayahan na kayo lagi namin makasama. At excited ako ngayon for another revelation ng ating guest ngayon. Ang ating newly, anong tawag dito nung last Sunday? Ordained pastor. O, diba? Kaya patuloy po nating ipasa ang link na to upang patuloy tayo maging pagpapala sa iba at sa aking family, kay Brother Noel, nasa bahay. Hello! Yung aking dalawang anak na tinatanggap ngayon yung blessing ng kanilang pagpupugay sa kanilang natapos sa pag-aaral, sa kanilang sa pagtatrabaho ni Pauline. Hello! Ingat kayo dyan. At syempre, nandun din si Ma'am Flor. Hello po, Ma'am Flor. Mag-ingat kayo sa sobrang lamig dyan sa Japan. At sa lahat, North, South, East, West, lalo ng West Bank, hello. Amen. And Sir Daniel. Blessed afternoon to each everyone, and I'm so happy for another door opportunity to share the gospel of the Lord. Salamat sa programa ng ating simbahan dito po sa Christian Bible Baptist Church. Na pag-uusapan, hindi po para i-put down ang bawat isa, kundi tayo po ay magkaroon ng karunungan at saan natin i-base yung ating mga decision sa ating buhay. Salamat po, Sir Jao. Amen. Alam niyo po, napaganda po nitong topic po natin, especially nung tayo po ay dinala na ng ating mahal na pastor sa
ang mensahe po nito, yung last Wednesday, alam niyo po, napakaganda. Again, I'm telling you, brother, napakaganda po ng ating topic po na yun. Napakaganda, yet napakalawak, mga kapatid. Nasa family pa lamang po tayo, ministry and family. Which is, I believe, mga kapatid, na pagdating sa ating pong family, sabi ko nga last time, doon sa ating pong family, napaka-importante that we have to guide how to do our service for the family. You see? At alam niyo po, sabi ko nga if God, lagi niyo po itong naririnig dito sa ating programa, if God is the one who authored the family, therefore, siya rin naman ang may karapatan lamang na mag-set ng guide. At siya lang ang may karapatan na mag-set ng pamantayan. You see, the guide that na siyang dapat na sundin or instructions as well na dapat nating kunin, dapat nating sundin para malaman natin ang tamang serbisyo para sa ating pong pamilya because that is the first ministry that we have. The first service, sabi nga natin mga pastor, the first ministry that we have is the family. It's already the ministry. Yeah. You see? So, kaya ko po sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, it's because of the reason na kaya nagkakaproblema rin naman pagdating po sa ganitong bagay. We cannot deny the truth that the reason why we are having problems, it's because of the reason that the service in the family, the ministry in the family, ay nababahiran ng sariling kaisipan natin ng mga tao. You see, actually, let me tell you this, that we have no right, again, we have no right na isiksik yung gusto nating pamamaraan ng pagpapatakbo ng pamilya natin. It's Correct. because we are not the ones who authored it. We do not know how God wanted it to be kung wala ang salita ng Diyos. Na kaya ko po sinasabi yan. Ang away sa pamilya, Sir Daniel, at sa ating mga kasama pong co-host dito, Ma'am Mariel, Ma'am Cynthia, ang away sa pamilya, not primarily because of may pangangailangan at may pagkukulang sa pamilya, sa provisions. No, not primarily because of that. It's always because of despising the instruction of the author of the family. You see, kasi pag dinispise mo yung instruction, everything else will follow. Paano yun? Anong mga susunod na mangyayari dyan? How you perform your service in the family ay salasalungat na yan. Yung service, yung priority service mo para sa family mo, yung priority ministry mo para sa family mo, magiging secondary mo. Yung secondary ay magiging priority mo. You see? Yung hindi mo naman dapat, sabihin na natin, yung likes and needs mo ay magkakahalo na. You see? So, kaya ako sinasabi yan, mga kapatid, it's because of the reason na yan yung mangyayari sa ating family, lalong-lalo na as we perform our own roles in the family as given by God. Sa aming mga fathers and primarily ngayon sa mga mothers, sa inyong mga wives, napaka-importante po yan, ganoon din sa mga anak. You see, na kaya ko po sinasabi yan, it's because of the reason na tandaan po natin, from the very beginning, sa book of Genesis pa lamang, makikita na natin dyan ang pattern ng pamilya. Makikita pa lamang po natin dyan from the book of Genesis, how it should be done, how the service should be done. See, makikita po natin yan, mga kapatid, because that is the foundational book. That is the foundational book ng ating pong ang mga doctrines, ang pinanghahawakan, lahat po yan nandiyan dyan. Now, ito po mga kapatid, like I said, sa galang atin po mga kapatid, it will always be the main reason ng pagkakaroon ng problema sa pamilya pagka hindi na we're not in proper ministry. We're not doing the proper service, the proper ministry in the family. Primarily, sabi ko nga lalong-lalo na po ngayon, ang topic na to every Tuesday para sa inyo mga wives, para sa mga nanay na sumusubaybay dyan, shout out po sa inyo lahat. You see, the main problem is that if sa lahat naman po ito. Pero sabi ko nga po sa inyo, primarily sa inyo po, dahil sa inyo itong episode po na ito, alam nyo po, if things will be done, you see, and things will be done carnally, I mean, not in the spirit, you see, if things will be done carnally and emotionally, alam nyo po mga kapatid, there will always be a problem in the ministry in your ministry, in your family. Yung ministry nyo sa asawa ninyo, sa asawang lalaki ninyo, yung ministry ninyo sa mga
anak po ninyo, sa ministry ninyo, sa tahanan, magkakaroon palagi ng problema yan. In fact, ayan, dito si Sir Daniel, at maybe you can testify, Sir Daniel, sa mga bagay po na ito. Yes, It's sir. because of the reason na lalong-lalo na sa Australia, doon sa ministry niyo doon, Sir Daniel, as you share us the story back then, talaga namang may mga problema na lalo na sa relationship ng husband and wife. That's right. You see, That's right. so dito makikita natin mga kapatid, ministry and family is a very important, lalong-lalo na pag inunawa ng tama ito para sa ating pong pamilya. Sir Daniel, check. can you share something na nakikita nyo nagiging problema ng pamilya? Primarily ngayon, sa mga, shout out to all the wives again, sa mga asawang babae, na para makita nila anong kahalagaan ng ministry, maunawaan ang ministry para makapag-serve ng tama sa pamilya. Personally, dahil meron na po tayong mission church sa Western Australia, the first 3 years po namin, doon ko mas naintindihan yung kaibahan ng kultura ng Pilipino at kaibahan ng kultura, mga kapatid, ng mga Australiano. The problem, dahil nagmi-ministry ako sa Australia, I also minister in a Filipino community, the difference, brethren, is when the Filipino adopted the Australian way. Yun. Now, tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay mayroong magandang kultura sa pagpapamilya. Ngayon, pag na-adapt ng isang Pilipino yung way, hindi ko po pinuput down not to say that all of them, but some of them, na bakit natin gagayahin na bilang, doon muna tayo sa family, sir, ano po? Bilang family, mga kapatid, ba't natin gagayahin yung kanilang kultura na pag ayaw na nila sa asawa nila, hihiwalayan na po nila? Yeah. Tindi Pilipino po tayo, naturuan tayo kahit papano ng magandang moral values na tayo po ay lagi po talagang family-oriented, sir. Alam niyo po, ang dahilan lang, mga kapatid, ang mas inadapt po ng mga kapwa natin Pilipino sa pagpapamilya, hindi yung kultura na nanggagaling sa salita ng Diyos, kundi yung another culture na pagdating po nila doon. Gusto ko pong maging maingat po dyan, mga kapatid, kasi lalo na po ngayon, tayo po ay magsisimula ng another ministry sa Perth, ang dami pong Pilipino po doon. Now, first problem, mga kapatid, sa isang mag-asawa is investment. Alam niyo po, ang nakakalungkot po, pag ang investment natin ay nakatuon lamang po sa mga material na mga bagay. Amen. Bilang mag-asawa, mag-uusap tayo. Remember what our pastor, Pastor Hill Lorena, talked about last Wednesday, about ministry. And ministry is service. Yeah. And I remember also when Pastor Hill talked about family is investment. Yeah. Ang nakikita lang ng mga kapwa kong Pilipino na pupunta sila sa ibang bansa, mag-iisip ng investment pag nakaipon, pero they'll neglect the true investment in their family. Yun. Why? Because they don't understand that ministry. And remember, brethren, my friend, you can only understand the ministry if you are connected also in church ministry. Yeah. The reason I bring my wife in the ministry of submission, sabi ko nga, meron akong kinausap kagabi, sir, sabi ko, alam mo Brad, naintindihan kita sa kalagayan mo. Kasi nung si wife ay nasa abroad din, imposible naman na magpasakop siya sa akin. Hindi ko nga napapakita sa kanya yung magandang halimbawa. So, ang gagawin ko, kailangan magsama kami. Kaya ang prayer ko nun, dapat magsama kami. Nagkataon lang, doon kami pinagsama ng Diyos sa Australia. Pero ang goal ko, magsama kami. Kinausap ko si Pastor Hill, magpapakasal na po kami ni Crisel. Kung okay lang po, magpakasal po sa inyo. Kahit dyan po sa office, no problem po. Pero salamat, doon kami dinala ng Panginoon na mayroong pinagagawa ang Diyos na kung kami ay mag-i-involve sa ministry, Sir Jao, magkakaroon ng magandang halimbawa sa mga kapwa nating Pilipino na ang ministry ay isang
kaparaanan ng Diyos para po ang ating pamilya ay magbuklod-buklod. Yun. Ang nangyari, sir, 3 years, sir. 3 years. Alam ni wife yan, 3 years. Talagang nandyan na. Naghahagisan na ng Mang Tomas. Sabi nga nung kaibigan ko kagabi, kala ko si Ketchup ka lang ngayon, Mang Tomas ka na, upgrade ka na nga. Naghahagisan na ng ano. Nangyayari po ba? Nasa ministry po ako. I'm not saying this because, ordinahan na yan. Dapat magpakitang gilas. Mga kapatid, Real McCoy ito. Yeah. Real McCoy na That's right. tayo po ay nag-aasawa. Akalain mo pares kayong magkaiba ng kaisipan, tapos gagawin niyo yung utos ng Diyos na kayo ay magiging one flesh? Wow. How in the Word magiging one mind, one soul, one flesh kayo kung outside the Word of God? Yun. Mahirap talaga actually yun. Yes, sir. Yan yung sinasabi ko kanina, Sir Daniel, na pag we go outside, if the Word of God ay yung ginawa kong illustration dito, yung family, Check. inipit ko dito yung cellphone ko sa Bible. Pagka hindi Correct. ganun ang picture ng family, nakamaghiwalay yan, the ministry and the family, the Word of God and the family, anong mangyayari niyan mga kapatid? I'm telling you, sisingit, maluwag na mga kasingit ang Diablo dyan. Magkaroon tayo ng echo, pakiayos yan. Wala yan kanina. Correct, correct. That's right, sir. Ito, living testimony mga kapatid. Sa mga tagapakinig mga kapatid, lahat po tayo ay may pagkukulang, tao po tayo lahat. Pero sabi ko kay wife, do you think, kung wala ko sa ministry, do you think magkasama pa kaya tayo? Yeah. Nasa Australia ako, citizen na ako. Do you think kung wala ko sa ministry, Yeah. magkasama pa kaya tayo? Di mo ba alam, wife, ang ministry ang nag-hold sa akin para ako ay ekip ng Diyos. Ngayon, kung aalis ako sa ministry kasi gusto natin ng investment, it means possession, walang masama magkaroon ka ng possession na ikaw na may connected sa ministry ng Panginoon. That's right. There is nothing wrong about investment, physical, material blessing, but brethren, there are more valuable than physical and material blessing. And that is your ministry. Amen. And I am blessed because I have ministry. And my ministry is my family. Brethren, listen to this. No one can confer, no one of the amount of this word can confer in your family. Yeah. Why? Brethren, why? You cannot encourage your family to join in the ministry. Kung ang family mo ay ministry mo, ang family mo ay importante, bakit hindi mo sila ma-join? Bakit hindi mo sila i-keep sa safest place? Sa refuge place? Sabi ko, bakit ka nabuntis ng maaga, wife? Bakit ka naging backslider? Bakit nawala ka sa violin ministry mo? Bakit nawala ako sa full-time ministry ko sa church? Why? Because nasa outside na tayo ng ministry. Ang Diyos, nagpapasalamat ako, kagaya ng pinreach ng ating mahal na pastor, yung staff, hihilahin ka talaga niya. Wala dyan yung vitamina damo. Nandito, anak. Dyan sa kamunduhan, puro toxic dyan, puro generic gamot ang mainom mo dyan. Dito ka sa herbal. Parang networking, sir. Sorry, sir. Organic. Kaya nga, yun lamang po mga kapatid. Now, bababa na ako, sir, para makabalik po tayo sa topic ninyo. Bakit po nagkahiwalay sila? Ang totoo niyan, mga kapatid, walang leader na nagdala sa anak niya at sa asawa niya sa ministry. Paano magpapasakot yung babae? Yeah. Wala nga. Alam nyo, sabi ko kay wife, wala ka nang sisirain sa akin. Alam mo kung bakit? Pag nasira ka, ako mananagot sa Diyos. Yeah. Ako mananagot sa kasiraan mo. Kaya ang gawin mo na lang, magpasakop ka. Yun. Inday, ambot sa imo, Yeah. indoy. Hindi nga. Totoo yan. Totoo yan. Yes, sir. Kasi yun nga yung sinasabi. Tsaka it really depends. Pero ganun pa man, sabi ko nga, ito ay hindi ito sa... Well, the pastor is also teaching this eh. In fact, andyan si Pastor Hill. Pastor Hill, magandang hapon po, Pastor Hill. And kasama po natin ngayon si Pastor. Dapat po, Pastor. Sir, saglit lang po. Medyo
Hindi namin kayo marinig eh. Teka lang po, sir ha. Nakabukas ba yung mic natin? Sir, nakamute ba kayo, sir? Hindi. Hindi siya nakamute. No, hindi siya nakamute. Output. Yeah, kanina hindi niyo ako marinig. Ngayon, kayo naman po, di namin marinig. Baka nakamute yung TV. Apo. Katulad ng sinasabi ko mga kapatid, no? Ilagay po natin lagi sa isipan po natin ito na dumarating talaga sa punto, Sir Daniel, na bagamat alam nyo, minsan the problem is this, no? Bagamat sinasabi natin that it should always be on the leader. It should always be Correct. It will always depend on the leader. But there are also instances, Sir Daniel, kasi nakwento mo ito sa akin minsan eh, 'di ba? Na meron ng mga tao na binabalik yung kanilang sarili sa leadership. You see? Pero ganun pa man ay there are still problems, that there are still wives that are causing, they're trying to insist what they want. No, aside from being led by the leader. Correct. You see? Because minsan kasi hindi nauunawaan. Alam niyo po, meron tayong mga pagkakataon na hindi nauunawaan yung pinagdadalhan sa kanila nung leader. Correct. That's You right, see? sir. Na minsan, alam niyo po, again, para sa mga wives out there, yun yung sinasabi. Tama yung sinabi mo, sir. Ang ilagay niyo po sa isipan ninyo is that ang mananagot na niyan, most na mananagot po na niyan is the leader. You see? Amen. Now, therefore, if the leader is the ones, we the leader are the ones accountable for that, then grow on your submission. Amen. That's Yeah? right, sir. Grow on your Absolutely submission. right. Kasi most of the time, madali lang sabihin nyo. Minsan, sabi ko nga kung ikilos lang ang Diablo sa mga programa natin ito, you see, pwede gamitin ang Diablo sa inyo, mga wife, na sabihin sa inyo, kita nyo, lahat ng kapalpakan sa tahanan, sa iyo ang bagsak. Pero Correct. kung ikaw naman din ay hindi magpapasakop, isa ka sa palpak sa tahanan. Yeah. Di ba? Minsan ganun Minsan ganun lang, sabi ko sa inyo, iba pag ang Diablo ang nag-twist. I'm telling you, brethren, sabi ko, Yes, sir. pag ang Diablo ang nag-twist ng mga tinatanggap nyo mensahe, kala natin, nasa tama kang kalagayan. Pero ang totoo nun, you are in the wrong place. You see? Na kaya ko sinasabi yan because gusto ko yung sinabi mo kanina, Sir Daniel Pag naunawaan natin yung preaching ni Pastor about the ministry, about yung service, you will never do it outside the pattern ng may akda ng service. Amen. Correct. That's right, sir. Yan yung pinakaiba. Kaya ako naniniwala dun, sir, na sinabi mo kanina na wala kayo, kailan pumasok yung gulo ng ninyo sa tahanan? Kailan pumasok yung problema sa pag-play mo ng role mo sa wife mo? Ganon din si Ma'am Crisel sa kanya, sa iyo as her husband. Kailan nangyari yun? Nung wala pa kayo sa ministry. Exactly. And That's right, not sir. only that, it's because pag wala ka pa sa ministry, sabi ko nga, yan ang lagi ko sinasabi, yan ang hindi naiintindihan ng mga pamilya pagdating sa simbahan. You see? And of course, di rin naman natin sila masisisi dahil di naman lahat ng simbahan ay nasunod. But again, That's right. primarily, let's just say dito na sa ating pong pamilya, sa ating church family, yan ang dapat na makita po natin at maintindihan para makita that the pattern is here already. You see, therefore, if the pattern is here already, ang kailangan na lang natin is to submit to the pattern. Check. Now, kaya ko po pinapakita yan para maintindihan natin dito, mga kapatid. Lalo na pinipreach ang ating mahal na pastor ito, yung kabuuhan ito, binabanggit niya po sa atin para makita natin, mga kapatid, at meron tayong mai-check sa sarili natin. Correct, You see, sir. lalo, sabi ko nga po sa inyo, yan ang kadalasan na nagpapahirap. Most of the time, iyan po talaga nagpapahirap. Kaya yung sinabi mo kanina, Sir Daniel, nung lumabas kayo, nagka-problema. Bakit? Absolutely Yung right. service mo kay wife at yung service ni wife sa'yo, ay hindi na talaga uugma sa disenyo ng Diyos kasi Correct. wala kayo dun eh. Yes, sir. Yes, sir. Mali na yung pag-perform mo ng ministry mo sa wife mo, mali na yung pag-perform ng ministry ni wife mo sa'yo, is because wala na kayo sa pattern ng ministry. Right. Yun ang pinaka-importante dyan. Pastor Neil, baka pwede natin matry, Pastor, yung sound niyo. Meron ba? Meron na ba? Hindi na, wala pa rin? Wala pa rin. Wala. Sir, pwede pong sendan ko na lang kayo ng bagong link. Sisenda na lang kayo ng bagong link
Mag-send ako ng bagong link. Thank you, sir. Yeah. Paggawa na lang ng bagong link kasi nagpalit kayo kanina na kahit ano eh. Gawa kayo ng bagong link. Alright, Sir Daniel, go ahead, sir. Yes, kasi ganito yun mga kapatid. Para hindi tayo malito, may dalawang klase. Bilang may asawang babae, may dalawang klase ako nakita kay wife. Sir, yung una, nung wala siya sa ministry, at ngayon na nasa ministry na siya. Yeah. Kasi iba ang approach ng yung wife na nasa ministry na. Yeah, Alam niyo po ba? Kasi yun yung sinasabi natin kanina. Mas Yes, sir. mauunawaan natin yung service natin eh. Correct. Ang problema, sir, mas worse yung may asawa tayong nasa ministry kasi meron na rin silang pambato na Word of God. Naranasan ko yan, wife. Sorry ha. It's a reality. Oy, sabi ko sa'yo, Hindi, sir. ako sinasabi ko yan, it's a reality. Kasi yan yung binabanggit ko kanina mga kapatid. Kaya mag-ingat din po kayo sa mga wives. We're talking about reality here eh. You see, Correct. In fact, marami, ang sinasabi nga ni Pastor dito, kaya nga may mga ganito tayong programa, yung iba gusto, tinatago yung kanilang problema sa pamilya. Hindi kayo matutulungan pag tinatago nyo yan. You see, yung iba naman kasi, naunawaan ko naman, Sir Daniel, yung iba, kasi may mga predator. I'm talking about that yung mga chismosa. Yan, sila yan. Yan yung ministry nila simbahan. Anyways, katulad na sinasabi ko nga po, mga kapatid, is that, yun yung sinasabi ko kanina, Sir Daniel. Yes, sir. Hindi natin alam. Minsan, kahit yung sinasabi mo ngayon, si wife na may pambato, halimbawa si Ma'am Crisel, gano'n nangyayari. It's because of the reason niya na andyan ang Diablo eh. Hindi naman tayo, ito tip po para sa atin na nandito sa CSI family, dito sa church natin ha. Ito po ang tip po para sa na binabantayan natin sa ating mga sarili. Pwede gamitin ng Diablo ang mga naririnig nating preachings para excuse natin yung sarili natin sa pagtanggap ng nangyayari sa buhay natin. Correct. Magaling ang Diablo. Let me just remind you, sa Garden of Eden pa lang, sinasanong niya na, hath God said? Mag-ingat mo kayo dyan. At kung sa Garden of Eden pa lang, binabalik na yun. Kasi minsan, ginagiging justification yung preaching na hindi naman ninyo inuunawa spiritually. Kaya lagi yan yung prayer natin dapat every time preaching. Kaya every time ako nag-MC, naririnig niyo po ako sinasabi ko yan. Lord, please give us the intellect and to help us to accept the message spiritually. Yes, sir. Kasi pag carnal tayo na makikinig na mensahe, I'm telling you, gagamitin natin yung mensahe pang-atake sa iba. Check. Yan po yan, mga kaya totoo yan sinasabi mo, sir, yan eh. That is a danger as well. Sige, go ahead, sir. Maganda to, reality to. Yes, sir. Kasi nung si wife ay nag-outside the ministry and me outside the ministry, ibang senaryo. Ang goal namin, ayusin yung pamilya. So ngayon, pumasok ko sa ministry ngayon. So praise God, talagang abundantly. But the problem now, may another attack sa Satan. Dahil nasa ministry ka na, sir eh. Si wife nag-Bible school pa. First honor pa. Ang bihira. Naglabasan ng mga verse. Sabi ko lang, ganito yan, wife. Naiintindihan kita, excited ka i-preach yung natutunan mo sa akin. Pero listen, the Bible make it clear, silent. Tahimik ka muna. Manalangin tayo. Yun. Under attack ka. Babatuhan mo ako ng Bible. I-demerit kaya kita. Biro lang po. Pero anong battle doon, mga kapatid? Kasi meron na rin siyang napapakinggang mensahe sa ating mahal na pastor. Meron din ako napapakinggang mensahe sa mahal na pastor natin. So, kasi ito pinag-uusapan namin outside to sa ministry namin sa Newman. Personal namin ito, mga kapatid. Okay. Bless God dahil nasa ministry tayo, kaya ko to sinasabi personally. Dahil naranasan ko to upang makatulong po ako. Hindi ko to sinisiraan yung aking asawa. And praise God, last Sunday, nadala ko siya doon sa pulpito, sir. Yun. Nadala ko siya sa pulpito sa biyaya ng Diyos. Alam nyo, 3 years tinaga ko ang wife ko. 3 years. Lahat na. Although hindi naman ganun ka-worse, but mga kapatid, iba-iba ang ating battle. But let's listen to this. Ang kalaban natin, ang lagi ko tinatandaan, ang kaaway ko, hindi ang asawa ko. Yun. Yung ang kaaway ko, yung Diablo dyan, na bumubulong sa asawa ko. Tama. Yes, sir. That's right. Pastor.
Yeah, tuloy siya, tuloy. So sabi ko sa wife, wag mo kong babatuhan ng Bible verse porket naka first year ka. May 3 years ka pa sa Bible school, bakit hindi ka umabot? Tandaan mo, may bullring ako. Tama mo, may bullring ako. Yung nga lang, nawala nung backslide. Napagawa na lang, sir. So sabi ko sa kanya, wag mo kong babatuhan dyan ng ganyan Bible verse. Kasi ang unang inutos sa inyo, mag-submit. Simulat sa pool sa panahon pa ni Adan. Ang sabi ng Bible, tayong dalawa, mag-isa. One flesh tayo. Doon lang tayo mamunga. Eh kung saan-saan to nagagagala si Eva, makahanap lang ng prutas, paano tayo Ngayon, sana na naman ang blame? Sa lalaki na naman. Kasi itong lalaki, nabuisit na sir. Binagsak na yung Bible. Puro Bible ka na rin. Wala na. Alis na tayo. Puro na tayo Bible. So, ang punto dyan mga kapatid, kaya meron tayong ministry. Kasi alam nyo, ito, Pastor, maging honest po ko. Hindi sa lahat ng panahon, lahat ng pinipreach ko sa pulpito doon sa Newman, na-apply ko sa pamilya ko. You have to practice it kasi I need to practice, but nabuang Patuloy ka na sa problema. Ganun ka na lang. So, kailangan nga ng counselor. Kaya, ang gagawin namin, papasok kami sa ministry ulit. Praise God, meron tayong online. Last preaching na pinakinggan namin nung kami may problema. Kasi pag may problema kami, balik lang kami sa Word of God, sir. Yun. So punta kami dun sa preaching ni Pastor about how it's hard Christian to live. Ganun si Pastor na preaching eh. So, salamat sa Panginoon na hindi ibig sabihin nagme-ministry ka na, nagsosoul winning ka na, naglilid ka na, wala ka ng diferensya. Mga kapatid, matindi nga ang atake ni Satan. Gagamitin pa yung asawa mo, babaybulin ka pa niya. Pambira. Pero salamat sa Panginoon, instead, kayo ay mag-away, magkasakitan, magkasalitaan ng masasamang salita. Madalas po, maging honest po ako mga kapatid, hindi po ako perfecto, nasisigawan ko ang asawa ko sa sobrang pagiging theology niya. Book of Proverbs, kabisado yan, chapter 1 to chapter 31. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang po ang aking pinalangin sa wife ko. Wife, balik tayo. Officer, balik tayo. Wife lang. Wife, balik tayo. So kung hindi ka na nakikinig sa preaching ko, meron tayong simbahan, meron tayong pastor, pakinggan natin siya. Hindi yung gagawin mo bilang lalaki, ikaw na nga lang makinig sa pastor natin. No, samahan mo siya. Yeah. Sir, samahan. Iparamdam mo sa kanya na hindi lang siya yung may problema. Ako rin, sabi ko nga kay wife, pag may problema ka, hindi mo na ako kailangan sirahin. Kasi pagka nagka-problema ka, sa akin may problema, may tinuturo sa akin ng Diyos. Kaya ikaw ay may problema. Mga fathers, may problema asawa mo, may tinuturo sa iyo ang Diyos. Mga mothers, may problema ka sa asawa mo, ba't nagtanim ka pa rin ng sama ng loob, hindi ka nga ngayong makapag-church dahil sa sama ng loob mo, na sabi nila, Pastor, kasi pinahintulutan ng Diyos. No, hindi pinahintulutan ng Diyos yun. Hindi lahat ng troubles pinahintulutan ng Diyos. We create sometimes troubles in our lives. Salamat nga inaayos pa ng Diyos. Yung pagka-backslide ko ba, pinahintulutan ng Diyos yun? No, pinili ko yun eh. Salamat nga, inaayos po ng Diyos. So, ganun din po nangyayari sa mag-asawa. Sinasabi ko kanina, number 1, inadapt nila yung maling kultura doon sa Australia na kapag ka ang babae, nabuisit na sa lalaki, may child support naman ako, mabubuhay ako niya. Kasi automatic, sir, pag nag-divorce yan, kung ilan ang anak mo, 3 anak mo, hahabulin ka talaga ng government. Kailangan mo bayaran yun. Yun ang ina-adapt nila. Ngayon, next step naman ng mga Kristiyano, ayun unbeliever yun, sir. Pag Kristiyano ka naman, inadapt mo yung kultura dun, sir, magpipiling spiritual ka ngayon. Kasi doon, pinid ng Australian, ang mga babae is more powerful than a man. Wow. Wife is more powerful than husband. Totoo po yan. I-search niyo po yan, mga kapatid. Women empowerment. Yeah. Kaya nga, ang problema, pag walang salita ang babae, tapos powerful pa sila, binigyan sila ng authority, pastor magsalita ka lang na masama. Verbal abuse. Kita na lang tayo doon. Doon, ipapapulis ka, ang gagawin mo na nila, pastor, isi-separate kayo ng 24 hours. Pagka nakarinig ang wife ng masama, isang tawag lang, 000, pupunta na ang pulis. Newman pa yun, 5 minutes away lang, lahat. Pupunta ng pulis. What's your problem, Mike? There's no problem, Mike. No, your wife called me.
So ngayon, hihiwalay ngayon yan. Yung pulis, hihilahin yung lalaki. Tapos, 48 hours yata o 24 hours. Tapos pag nag-second ulit ng tawag sa verbal abuse, doon ka na matutulog na isang gabi sa preso. Kapag nalaman pa nila naka-third ka at inassault mo pa, kita-kita lang tayo sa Ruber, yung prison cell doon na 2 years lang naman, maximum, kulong ka. Ganun katindi. So kung walang simbahan, mga kapatid, listen, sabi ko nga nung inordinahan ako, responsibility. Yeah. Why? Because so many families broken and there's a lot of power, no? From worldly power, government power that give to the wife na sila yun yung ginagamit ni Satan para sirain yung pamilya. No, kailangan ng simbahan. Wife, kailangan ng simbahan sa Perth. Kailangan ng simbahan sa Newman. Hindi natin kaya to, hindi tayo sa Superman lahat. Ang gawin lang natin, mag-soul winning. Mag-disciple. Pag nag-disciple tayo si Brother Giovanni, o nag-soul winning na, o papilya niya, nadala niya lahat dito for whole anniversary. Kung ganun lang, si Brother Ruel, nadala niya ni pamilya niya. Si Brother Yanti, nadala niya ni pamilya niya. Lahat po dapat. Kaya salamat, meron tayong training. Bago kami pumunta doon sa mission field, na-train tayo rito. Of course, maraming disiplina. Kagabi nga, Pastor, nag-uusap kami ng mga kaibigan ko. Dito, sila Sir Jao, sila Jaire, kung ano yung mga dati namin na gawang karumaldumal na kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, talagang totoo na may Diyos na nag-aayos ng buhay. Sabi ko kay wife, wag mo kong babatuhan ng Bible verse para masabing mali yung leadership ko. Wag mo ko questionin yung preaching ko para masabing hindi lumalago yung simbahan. Let me tell you, we are just a steward. Tayo ay katiwala ng Diyos. Ang gawin natin, maging matapat tayo at patuloy tayo magpaturo. Sabi ko kay wife, Pastor, tapos na ako. Kasi kagustuhan mo pa ang nasusunod, hindi kagustuhan ng Diyos. And that's the problem of our community in Australia. Dahil ang daming oportunidad para kumalas ka sa pamilya mo. Meron kasing no? Merong nagtitrigger Correct. Merong nag-feed. Correct, sir. Yeah. Feeding. So, yes, and I praise God when Pastor said, Brother Daniel, pagdating mo doon, sikasuhin mo lahat, ikasal mo ngayon yung mga hindi pa kasal. And deep inside, talagang tears of joy. Talagang tears of joy na, wow, ako na isa rin sa sumira ng isang pamilya, gagamitin ng Diyos ulit para mag-ayos naman ng pamilya. Amen. And all the glory belongs to God, Pastor. Sir Jao, thank you po. Yeah. Pastor Hale. That's good. Wow. Talaga naman. Alam mo, sana makita ito ng napakaraming kapatiran kung gaano kaganda ang ating ministry, mga kapatid. Kasi pag hindi ho natin nakita ito at anong kukontribute nito, parang parang wala lang. Parang normal lamang na pupunta tayo sa simbahan na ritual. No? Parang wala ng advantage. Parang wala ng... Kasi ang tanong ko ganito bakit pinili natin na meron tayong simbahan na katulad nito? Bakit hindi na lang tayo doon sa dati? You know? So, sana merong nakakita sa buhay natin na advantage. Okay? Now, ano yung nagpo-push sa atin, nagbibigay sa atin ng advantage? Ano ang nagbigay ng advantage? Ngayong nasa simbahan na tayo, ano yung advantage natin? Amen. Correct. Okay. Ang advantage is that we have this ministry. Amen. Okay? Now, sabi nga kanina ni Daniel, at lagi natin naririnig ito mga kapatid sa atin, okay, our family is our first ministry. Pero ito po yan, may mga pagkakataon na hindi po natin namamalayan, hindi na po natin mismo na-minister yung family natin. Yun. Kasi matagal na natin silang kasama. That's right. We get used of everything that is happening and parang we're just sumasakay na lang mo tayo sa flow ng kung anong meron dyan. You know? So, ang ministry is a planned thing. Amen. Planadong Amen. Praise God bagay. po.
Okay? Ministry Yan is ang planting. pagkaiba. So, hindi tayo sumasabay sa agos. Okay? Now, hindi man tayo sumasabay, pero hindi natin, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi na natin namamalayan, nandoon tayo nakasakay sa agos. Yeah. Kasi, wala na tayong plano eh. Hindi na natin naiisip yung mga bagay na yan. Ngayon, ang kagandahan, pag meron kang ministry or involvement sa ministry sa church, okay? For example, pumupunta ka, yung iba sa inyo sumasama sa Good News class. Okay? Sa Good News class, nakikita niyo yung mga bata. And then nakikita mo yung pangangailangan ng mga bata. Amen. And then nakikita mo ngayon yung mga bata na hindi gaanong involved yung mga magulang. Yeah. Yeah? Nakikita mo ngayon yung failures ng mga magulang. Okay? I hope so, ha? Sana ganun ang nangyayari pag nasa labas tayo. Okay? Makikita nyo, eto na nga lang, simple. Bakit may bata na pumupunta sa Good News class natin na hindi nakabihis? Do you think merong participation ang magulang dyan? Wala. So nakikita mo na ngayon, walang magulang na nagmi-minister ngayon sa kanyang anak. That's right. Ngayon, pag nakita mo yun ngayon, at ikaw ngayon ay nag-i-involve sa iyong anak, nakikita mo ngayon, ay ang ganda naman ito. Kaya maganda pala may ministry ka sa church kasi para mong nakikita yung mga bagay na dapat mong gawin at hindi mo dapat pabayaan na hindi mo gagawin. See? So yan ang kagandahan ng merong involvement sa ministry. You see? Now, Amen. ang totoo niyan, maraming mga nanay, maraming mga tatay na, hindi na tayo gaano nag-i-involve sa ministry. Now, sino ang mga nanay ngayon na grabe ang involvement sa Good News class? Very few. Sino ang mga tatay? Yeah. Lalo ng few. Yeah. Diba? So they are in the pews lamang pag Sunday, pero that's why they are few as far as involvement is concerned in the ministry. So makikita nyo, kapag ka may ministry ka, yung ministry mo, makikita mo ngayon, mapapaalalahanan ka ngayon ng pagkukulang mo sa first ministry mo. Alright? I hope you're getting the point. Yes, sir. Amen. Okay. Amen. Praise God po. Now, what is your first ministry? Your family. Family. Your family is your first ministry. Okay? Pero minsan, hindi natin makita yung pangangailangan ng ating pamilya hanggat hindi natin nakikita yung pamilya natin sa ibang pamilya. Yeah. Yun. Okay? Akala natin marami na. Oh. Correct. Ngayon, think about this. Ang pinakamagandang i-check natin, ano ang involvement ng family natin sa ministry, sa church natin, mga church activities. Aha. And ano ang attitude ng members ng family natin towards the church, towards the Word of God, towards God. Okay? And mga ministry sa loob ng simbahan. Alright? Anong kanilang attitude? Nakikita mo ba na parang siya naiinip? Nakikita mo ba na Amen. parang matabang? That's right. Ganon. Yeah. So wag nating sisihin yung iba na kaya naging matabang yan kasi sigarito, ganyan-ganyan. Wow. No. Kaya naging matabang yan, wala kang ino-offer na pampatamis. Yun. Ayun. That's right. Swak. See? So, in other words, hindi mo makikita yan not until na makakita ka ng mga bata na nasa labas na kung ano-ano lamang ang ginagawa. Amen, You see? sir. So makikita mo ang advantage na kapag meron kayong involvement sa ministry, yun ang magiging salamin mo. Yun ang magsasabi sa iyo or magre-remind sa iyo ng mga things to do and things not to do. Okay? So Yes, sir. yan ang Amen. kagandahan pag meron tayong ministry. Kaya sana makita po natin. Every Wednesday, tinatalakay ko yan, sinimulan ko ng Wednesday. Okay? Itatalakay ko ulit yan sa Wednesday. Man. Okay? Now, so sana makita natin na tayo o ma-encourage tayo na mag-involve tayo.
Hindi yung ipupush mo lamang yung anak mo. Maganda yung sinabi kanina, Daniel eh. Okay, kung makikinig tayo ng salita ng Diyos, huwag natin itulak yung misis lang natin. Yeah. Parehas tayong makinig ng salita ng Diyos. Amen. Alright? God, amen. Ganon din naman yung mga anak. Huwag natin i-push lamang sa ministry yung anak natin. At tayo pwede na mag-relax-relax para mawalan lang tayo ng sakit ng ulo. Mabuti pa ngayon, ginagamot natin yung anak natin na huwag maging sakit ng ulo. Pero hindi rin natin naiisip, sakit din pala tayo ng ulo ng mga asawa natin at ng mga anak natin. That's right. You see? Now, ang justification lang natin dito talaga, tayo ang bumubuhay sa pamilya natin. Pero ang totoo nun, besides that, anong blessing na nakukuha ng pamilya natin sa atin? Yeah. See? Now, Amen, sir. Amen. The greatest, no, above all, yung pinakang the best blessings na may share natin sa kanila, yung makakalakihan nila, na yun na yung magmumold sa katawan nila, na isang araw, nasa kanila na yun, na Amen. sa kolokyal na panalita, gulatin mo man yan. Ang kilos niyan ay normal. Bakit? Doon siya nahubog eh. Yeah. See? Correct. So, sana makita po natin yung advantage ng ministry na pag nag-involve tayo sa ministry, makikita natin na yung mga bagay na hindi natin nagagawa na dapat pala natin gawin at yung mga bagay na sabihin natin, uy, mabuti na lang talaga. Nagawa ko ito. Amen. Kung hindi, Praise God ganyan po. din yung anak ko. Kung hindi, ganyan din yung misis ko. Kung hindi, ganyan din yung asawa ko. See? So sana nakikita po natin yung ganyang point, mga kapatid. So nakikita nyo, pinapakita ko lamang sa inyo ang advantage na meron kayong ministry besides your first ministry. Yeah. Correct. Aside from your first ministry, you have to get involved in other church ministry. Amen. Alright? So, yan lang po muna ngayon. At para naman, nakita natin, naririnig natin kay Daniel, it's very true. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Brother Daniel, na Yes, yung sir. sinasabi mong nangyayaring ganyan, ngayon, maaaring nakikinig si Crizel, hindi lang sa iyo nangyayari yan at hindi lang sa inyo. Maraming mga ginagamit ng Panginoon na, ayun, narinig yung testimony ni Pastor RJ, Pastor Amen. Louie, Pastor Bernard, lahat nakaranas sila ng mga ganyan. You see? Because, you know, katulad sinasabi ko sa inyo, from the very start, we are unqualified. You That's see? right. That's right, sir. Very unqualified. Pero tinawag tayo ng Diyos eh. So if God called us into the ministry, then God will qualify us. Amen. Praise God Diba? po. Sabi ko Amen. nga eh, God do not call the qualified, but He qualifies the called. Wow. Amen. Amen. See? Amen. Ganun yan. In the long run, makikita mo, mabuti na lang. Ang kailangan natin ngayon ay sumunod lang ng sumunod. Mag-submit na mag-submit sa salita ng Diyos. And the Amen. Lord will take care of us. The Lord will fit us. If there's any hardship in the ministry, it is because the Lord is fitting us into His ministry. Amen. Amen. Alam mo kung bakit nahihirapan tayo i-fit natin ang sarili natin sa ministry? Sapagkat yung ministry na yan, hindi atin. Kung sa atin lamang Correct. yan, madali lamang. Kasi kaisipan natin ang gagamitin natin. Yeah. Yeah. Amen. Eh sapagkat hindi natin yung kaisipan ng Diyos yun, nahihirapan tayo. Aha. Yun. Hindi tayo conformed doon and we're trying to conform to it. No? But God is trying to transform us to be fit into His ministry. Amen. 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 Ganun niya. Okay? Alright, kaya mga kapatid, hinihikayat ko po sa inyo. You try to get involved sa ministry. Amen. Ministry is people. Ministry is service. Okay? If you are used to serve your own family, it's not easy or it's not difficult to serve other people. Amen. Okay? Amen, At pag amen, sir. nasanay ka rin na mag-serve sa iba't ibang ugali ng tao, hindi ka na rin mahihirapan mag-serve sa iba't ibang ugali ng mga anak mo. Yo, that's right. That's right. See? Correct. Amen. Sapagkat ako'y naniniwala kung mahal mo ang ibang tao, lalong mahal mo ang sarili mong tao. Yun.
Wow. Praise God. At kung mahal mo at nasanay ka na sa pagmamahal mo sa sarili mong tao, hindi mahirap sa iyong magmahal ng ibang tao. Amen. Amen. Alright? Amen. Amen. Napakaganda. So that's all, mga kapatid. At para naman Yes, sir. mabigyan natin ng daan yung iba Yeah. sa inyo. Alright? Yeah. Thank you. Maraming salamat sa inyo dyan, Brother Daniel, Yes, si sir. Echa, and Marngele, Amen. and of course, si John. And salamat. Kahit wala ako dyan, ay tuloy-tuloy ang ating programa. Amen. Amen. All right. At can you, Ma'am Marnelli, Ma'am Sidja, at can you give some encouragement to our mothers out there before we close our program? Ma'am Sidja. Opo, totoo yan. Our family is our first ministry. Kagaya nga na sinabi ni Pastor noon that family is now, kapag lahat tayo ay nasa ministry, family now is God's agency of training a true lasting relationship. Yeah. Kapag ako personally, nakita ko na kaming lahat ay nasa ministry, napakasarap na andoon yung trust mo talaga, andoon na tiwala ka na wala na, buo na kayo eh. May hirapan ng atakihin, although talagang aatakihin tayo ni Satan, pero kung in heart yung pag-accept natin ng ministry, in heart and not in head, para lang tayo magkaroon ng makita tayo na involved, talagang magtatagumpay tayo kung talagang ipuput natin yung ating heart and spirit dun sa ministry na ipinagkatiwala sa atin. Kaya patuloy tayo bilang mga mothers, ang ating ministry ay ang ating asawa. First ministry is our family at ang member ng family na ating imi-minister is our husband at yung ating mga anak. Correct. Amen. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa natin ng tama. Correct. Pagpapatuloy, andyan yung pagpapala. Amen. Amen. Ma'am Marnelli. Mag-ano lang po ako dun sa sinabi ni Pastor, talagang nade-develop yung understanding mo sa ibang tao Amen. pag nasa Right. ministry Yeah. ka. Kasi mapipilitan ka na Right. i-understand sila. And along the way, nag-grow ka din. Amen. So, Correct, the correct. more tayo na may heart for service, the more talaga na merong pruning, talagang aanuhin tayo, itetest tayo para maging, we would be more like Christ, no? We will not be more like anyone else in the church, but we will always look at Christ kasi siya talaga yung dahilan kung ano yung goal natin sa buhay na to become more like Him. So, when we serve our husbands, when we serve our children, That's right. and when we serve other people, may Amen. they always see the love of Christ sa ating mga buhay. Ayan po. Yeah. Amen. 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 Maraming Sir Daniel, last encouragement natin sa mga family. Yes, sir. Praise God for a great time that I've been here sa Pilipinas. And it's not also na kami po ay aalis dito, pero kami po ay na-recharge, sir. Na-recharge. Amen. na. To be honest with you, nag-guest ako dito, pero it reminds me a lot. Pagka nagsasalita ka pa, sinishare mo yung testimony mo, talagang pinapaalala ng Diyos na doon ka lang, magstay ka lang doon. And thank you sa ating mahal na pastor na patuloy na ginagamit ng Diyos. Salamat po. Amen, amen, amen. Muli, maraming salamat mga kapatid. At sa ating pong programa po na ito, and salamat sa mga nagsubaybay sa ating pong programa, and keep tuning in sa mga susunod pa nating episodes dahil napakaganda po ng topic na pinag-uusapan po natin dito. Let's keep on growing as we keep on learning, mga kapatid. Once again, thank you for viewers worldwide, nationwide, and to all the areas, north, south, east, and west corner. And today is the next Sunday will be the last Sunday celebration ng ating 33rd church anniversary hosted by the West Corner, kaya don't miss. And lahat po tayo ay magsama-sama at magtulong-tulong para sa huling linggo ng ating pong celebration ay may maitaas natin ang matindi ang pangalan ng Panginoon. Let's invite more people and let's involve more sa mga pagdala ng mga taong makakita ng gawain ng Panginoon sa darating po na linggo. Kaya muli mga kapatid, ay it's been 33 years kami nagpapalay yung simbahan natin. Kaya patuloy tayong maging bahagi ng ating pong paglago. Alright? So once again, thank you very much for being with us.
And of course, we're blessed that we have our pastor with us sa episode po natin na ito. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat na nagsubaybay. Pastor Hill, may sasabihin pa po kayo. Alright, so maraming salamat mga kapatid sa lahat na nag-tune in. I don't know kung gaano karami ang ating mga viewers ngayon, but sayang lang yung pagkakataon pag na-miss natin yung mga itong usapan na especially designed for our church. Because our church is a family-centered church. Kaya sana wag po nating inineglect ito. Kaya tinapat ko ito ng 12-1 para makapag-involve kayo. Okay? Maka-watch kayo, makapanood kayo, makapakinig kayo. Okay? Alright, so again, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules bukas. At pansama nyo rin sa panalangin si Brother Daniel sa kanilang pagbiyahe pabalik ng Australia bukas. Okay? At bukas ay birthday ni Daniel. Yan. Happy birthday. Alright. Thank you po. Thank you. Advance. Thank you po, Pastor. Thank you po. At Puro 31 advance na nga yung celebration niya. February 1, di ba? Oh, yeah. Thursday pa, sir. Thursday. Thursday pa. Yeah, Bob. May 31 ba to? Opo, meron po. January na pala tayo. Opo. Okay. Alright, so maraming salamat mga kapatid. And I'll see you tomorrow sa ating pong midweek service. Okay. Amen. Muli, maraming salamat on top of all of this. Lagi po namin sinasabing to God be the glory. Amen. Have a blessed Tuesday afternoon, brother. Bye. Alright, hanggang sa susunod.